Good day everyone. So I am Jobit P. Perez and Security Assessment and Security Assessment Auditing Overview. So I'm going to discuss this Unit 13. So ang kwan nito is tungkol sa pagsukat ng security posture ng isang organisasyon. At para malaman natin kung gumagana ba talaga ang mga controls. Dito rin nag-iikot ang talakayan tatlong mahalagang bagay na vulnerability at scanning at pen testing at auditing. Um, Vulnerability scanning or scanning introduction. So, ito yung konsepto ng vulnerability scanning bilang isang unang hakbang ng pag-assess ng system. At ito rin yung parang para automatic matukoy ang kahinaan o weakness ng ating network o application. At scanning and architecture automated detection. So, dito is pinapaliwanag ng vulnerability scanning ay isang automated process na ganap bilang kilalang butas gamit ang CVE database at mga tools tulad ng Nessus o OpenBAS. At binubuo nito ang phases kaya ng discovery, enumeration, at reporting at dapat itong ginagawa monthly or quarterly para laging updated ang security ng kumpanya. CVSS B3.1 Scoring Matrix. Ang slide na to ay tungkol sa common na vulnerability scoring system na ginagamit sa standard scale 0.0 hanggang 10.0 para i-rate ang lala ng isang security vulnerability. Sobrang laking tulong nito sa mga admin para malaman kung ano unahin na i-patch makuha ang score ng 9.0 pataas. Ito itinuturing na critical na dapat maayos sa loob ng 2 araw. Penetration testing introduction. So, dito pinapakita ang penetration testing bilang isang mahalagang security assessment at bilang isang assessment method. Ito yung isang uri ng authorized at simulated attack para masubukan ang katatagan ng ating depensa. Deep of assessment. Scan versus pen test. Dito ay pinaliwanag ang scanning at pen testing. Kung saan ang scanning ay puro automation lang, habang ang pen testing ay naman ay nangangailangan ng manual effort at creativity. Kinakumpirma ng testing ang isang butas at ang exploitable o pwede rin gamitin ng hacker na para isang diagnostic test ng doktor para sigurong tama ang lunas. Testing methodologies, black, gray, and white box. So, dito pinapakita ang tatlong antas na kaalaman na binigay ng tester na depende sa goal ng kumpanya. At mayroon tayong black box na walang prior knowledge para gayahin ang external attacker. Gray box na counting access at white box naman ay kung saan pati ang mga source code at execution phases. So, pinapakita dito yung 5 hakbang ng pen testing na sumusunod sa server kill chain, recon, scanning, exploit at post-X at report. Ang huling hakbang na reporting ang pinaka-importanteng bagay dahil dito ay nakasulat ng mga natuklasan ng butas at kung paano ang tamang pag-remediate ng mga ito. And auditing, compliance, and systematic evaluation. So, pinapaliwanag dito yung mas malawak na security auditing dahil sa mga technical sides at tinitingnan nito kung hindi pa rin ang mga policies, procedures at operational human elements. At karaniwan dito ay masigurong sumusunod ng certified auditors para masigurong frameworks tulad ng NISTP, NSF at mga batas tulad ng Data Privacy Act of RA 10173.
NISTP cybersecurity frameworks, and dito is yung isang sikat na framework na para matulungan ang kumpanya na magkaroon ng structured na paraan pagharap ng banta na binubuo ng 5 core function: identity, protect and detect, respond and recover, para masalo lahat ng mga aspeto mula sa pag-alam ng assets hanggang sa pagbangon ng mga atake. And calculating finance risk. Nakasentro dito yung slides na quantitative risk and assessment para makakwenta ang financial impact ng mga bantang kumpanya na ipinapakita rito sa formal na kumpanya. Pinapakita rin dito ng formula para makuha ang analyze loss expectancy, and ginamit ang single loss expectancy annualized rate of occurrence. Yun lang po.